Nakatayo ako sa aking kusina nung gabi ng Nochebuena abang nakatingging sa mesang nakaanda para sa 17 tao na hindi dumating. Ang lechon ay 2 oras nang nakalabas sa pugon. Ang pancit ay malamig na at ang mga pandesal na ako mismo ang nagmasa ay nakatago lang sa ilalim ng talang takip para bang umaasa pa rin ako na may kakatok sa pinto sa kahit anong sandali. Ngunit walang tumawag, kahit isa sa kanila ay walang nakaalala. Iyon ang gabi kung kailan ang hapdi sa loob ko ay huminto at napalitan ng isang matibay na desisyon. Ako si Lito, 67 taong gulang na ako, 10 taon ko silang hinintay. Ngunit sa halip na pagmamahal, ang natanggap ko ay ang kanilang paglimot. Kaya naman, naglaho ako kasama ang milyon-milyong piso at isang sikretong hinding-hindi nila inaasahan. Bago ko ituloy ang kwentong ito at sabihin sa inyo ang naging wakas, maaari bang isulat ninyo sa comment kung taga saang lungsod o probinsya kayo? Gusto ko lang malaman kung sino-sino ang makasama ko at nakikinig sa akin sa masandaling ito. Ang gabing Noche Buena sa ating bansa ay ang pinakamaingay at pinakamasayang gabi sa buong taon. Karaniwan, maririnig mo ang magapaputok sa labas, ang tawanan ng mga magkakapitbahay at ang malakas na kanta mula sa videoke ng katabing bahay. Ngunit dito sa loob ang bahay ko sa Laguna, ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang ugong electric fan at ang sarili kong pahinga. Nakaupo ako sa dulo ng mahabang mesa. Ang mesang ito ay inihanda ko para sa 17 tao. Binilang ko ang plato. 1, 2, 3, hanggang sa umabot sa 17. Bawat plato ay may kasamang kutsara at tinidor na maingat kong pinunasan. Gusto kong makita ang na ito kapag dumating ang aking maanak at apo. Gusto kong maramdaman nila na espesyal ang gabing ito. Sa gitnang mesa, naroon ang isang buong lechon. Nakbayad akong 12,000 piso para sa lechon na iyon. Pinili ko ang pinakamagandang luto, yung mapula at malutong ang balat. Iyon ang paborito ng aking mga apo. Nagluto rin ako ng malaking talyasing ng pancit canton. Sabi ni Cora, ang pumanaw kong asawa, ang pancit ay simbolo ng mahabang buhay at pagkakabuklod ng pamilya. Kaya naman, kahit masakit na ang aking likod at tuhod, matiyaga kong hinanda ang lahat ng sahog. Humigit kumulang 5 oras akong nakatayo sa kusina para lang masiguradong perpekto ang lasa ng bawat putahe. Mayroon ding mapandesal na ako mismo ang nakmasa at nakbake. Sariwa pa ang amoy ng harina at asukal sa hangin. Inilagay ko ang ito sa isang basket at tinakpan ng malinis na tela. Para sa akin, ang amoy ng mainit na tinapay ay amoy ng isang tahanang puno ng pagmamahal. Ngunit ang oras ay patuloy na tumatakbo. 6:00 ng gabi, 8:00, 10:00. Ang turkey sa mga kwento sa ibang bansa ay pinalitan kong lechon dahil ito ang tradisyon natin. Pero kahit anong sarap ng pagkain, kung wala namang kakay, ay parang wala rin itong saysay. Ang balat ng lechon na dati ay malutong, ngayon ay unti-unti nang lumalambot dahil sa lamig. Ang pancit ay namumuo na sa loob ng lalagyan. Tumingin ako sa aking cellphone. Inisip ko kung baka mahina lang ang signal dito sa loob ng bahay. Lumabas ako sa beranda. Tiningnan ko kung may mga sasakyang papasok sa aming subdivision. Umasa ako na makikita ko ang sasakyan ni Junjun, ang aking panganay. O kaya naman ay ang sasakyan ni Ricardo, ang pangalawa kong anak. Inisip ko rin si Maria, ang bunso ko. Baka nahuli lang sila dahil sa traffic sa South Luzon Expressway. Alam nating lahat kung gaano kalala ang traffic tuwing Pasko. Ngunit lumipas ang 12 madaling araw, narinig ko ang sabay-sabay na sigawan ng Merry Christmas mula sa mga kapitbahay. Narinig ko ang tunog ng makumpitis at busina ng sasakyan sa malayo. Ngunit sa harap ng pinto ko, walang tumigil na sasakyan, walang kumatok, walang tumawag para man lang bumati ng maligayang Pasko. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng bahay ko ay naging bingi. Isang uri ng katahimikan na tumatagos hanggang sa buto. Bumalik ako sa loob at naupo muli sa aking upuan. Tiningnan ko ang 16 na bakanteng upuan sa paligid ko.
Inisip ko ang bawat isa sa kanila, ang aking mga anak, ang kanilang mga asawa, at ang aking 6 na apo. Inihanda ko rin ang naregalo nila sa ilalim ng Christmas tree, mga laruan, damit at mga sobrang may lamang aguinaldo. Lahat ng iyon ay mananatiling nakabalot. Nag-init ang aking mamata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi luhang lungkot ang lumabas. Ito ay luhang pagtanggap, isang uri ng masakit na pagising. 67 taon na ako. Ginugol ko ang aking buhay sa pagtatrabaho bilang isang kontraktor para lang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Pinag-aral ko sila sa mga mamahaling eskwelahan. Tinulungan ko silang makabili ng sarili nilang nga bahay. Sa bawat oras na kailangan nilang tulong, naroon ako. Ngunit nasaan sila ngayon? Naalala ko ang sinabi ni Cora bago siya pumanaw 10 taon na ang nakakalipas. Sabi niya, Lito, huwag mong hahayaang ubusin mo ang sarili mo para sa kanila. Noong mga panahon na iyon, hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. Akala ko, ang pagiging ama ay ang walang hanggang pagbibigay, ngunit sa gabing ito, sa gitna ng malamig na lechon at bakanteng mesa, naintindihan ko na siya. Ito ang tinatawag kong titik ng pagkabali. Ang sandali kung saan ang pagmamahal ay napalitan ng isang malinaw na desisyon. Hindi na ako maghahabol. Hindi na ako maghihintay sa mga taong nakalimot na sa akin. Tumayo ako mula sa mesa. Hindi ko ginalaw ang pagkain. Hindi ako kumuha ng kahit isang piraso ng lechon. Sa halip, kumuha ako ng isang basong tubig. Ininom ko ito ng dahan-dahan habang nakatingin sa kadiliman sa labas ng bintana. Sa isip ko, nagsimula na akong bumuo ng plano. Ang bahay na ito, ang malaking bahay na ito na itinayo ko, para sa isang pamilyang hindi na dumating, ay hindi na magiging kulungan ko. Ang kumpanya na pinahirapan ko, ang lupain na naipon ko, lahat ng iyon ay may bagong patutunguhan. Walang nakakaalam kung ano ang tumatakbo sa isip ko noong gabing iyon. Para sa aking mga anak, ako ay isang matandang ama lang na laging nandun, laging naghihintay, laging nagbibigay ng pera kapag kailangan. Akala nila, ang katahimikan ko ay pagtanggap. Akala nila ang pasensya ko ay kahinaan. Maling-mali sila. Sa gabing iyon, habang ang buong mundo ay nagdiriwang, ako naman ay naghahanda para sa aking pag-alis. Isang pag-alis na hindi nila malilimutan. Isang pag-alis na magpapakita sa kanila kung ano ang tunay na halaga ng taong binalewala nila sa loob ng 10 taon. Tiningnan ko muli ang mesa. 17 plato, 17 upuan, ngunit simula bukas, isa na lang ang mahalaga. At iyon ay ang sarili ko. Hinipan ko ang makandila sa mesa, dilim, katahimikan, at sa wakas, isang malinaw na plano. Hindi na ako si Lito na laging naghihintay. Ako na si Lito na magsisimulang mabuhay para sa sarili ko, at sa pagkakataong ito, walang makakapigil sa akin. Upang maintindihan ninyo kung bakit ganito na lamang ang sakit na naramdaman ko noong gabing iyon ng Noche Buena, kailangan nating bumalik sa simula. Kailangan nating balikan ang panahon kung kailan ang lahat ng ito ay pangarap pa lamang. 1984. Iyon ang taon kung kailan nagbago ang takbo ng aking mundo. Noong nga panahong iyon, wala pa akong malaking kumpanya. Wala pa akong magarang bahay sa Laguna. Ang tanging meron lang ako ay isang lumang pickup truck na kulay asul, na ang pintura ay kupas na dahil sa init ng araw at alikabok ng construction site. Ang kamay ko nun ay laging puno ng kalyo, amoy semento, at may mga bahid ng pintura na hindi na matanggal-tanggal kahit anong kuskos ng sabon. Sa isang proyekto sa isang maliit na paralan sa probinsya ko nakilala si Cora. Siya ay isang guro sa 3 baitang. Naalala ko pa, suot niya ang kanyang puting uniforme, maayos na maayos ang pagkakataling ng kanyang buho, at may hawak siyang libro habang naglalakad sa hallway. Ako naman, noon ay kasalukuyang nag-ayos ng sirang bubong. Noong naktama ang aming paningin, parang tumigil ang mundo. Sa simpleng ngiti niya, naramdaman ko na siya na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Hindi kami mabilis yumaman. Ang aming pagmamahalan ay itinayo namin na parang isang bahay, brick by brick, paisa isang hakbang.
Si Cora ay matipid. Siya ang nag-ayos ng aming budget habang ako naman ay naghanap ng mga kontrata sa paggawa ng bahay. Naalala ko pa, noong maunang taon namin, ang hapunan namin ay madalas na simpleng tuyo, kamatis, at sinangag. Pero kahit simple ang pagkain, punong tawanan ang aming munting tahanan. Nagsumikap ako. Mula sa 2 tauhan, ang aking munting negosyo ay lumaki. Naging 14 ang aking mga regular na manggagawa. Nakilala ako sa Laguna bilang isang kontraktor na tapat at pulido gumawa. Ang bawat bahay na itinayo ko para sa ibang tao ay itinuring ko na parang sarili kong bahay. Iyon ang turo sa akin nga aking nga magulang, na ang dangal ay higit pa sa salapi. Dumating ang aming maanak, una si Junjun, sumunod si Ricardo, at ang aming bunso, si Maria. Bilang isang ama, ang tanging hangat ko lang ay huwag silang dumanas ng hirap na naranasan ko. Gusto ko ay makapagtapos sila sa pinakamagagandang paaralan. Junjun, ang aming panganay. Siya ay matalino at laging seryoso sa pag-aral. Tuwang-tuwa kami ni Cora noong naging engineer siya sa Maynila. Akala ko, dahil engineer din siya, mas maintindihan niya ang halagang bawat patak ng pawis ko sa construction site. Si Ricardo naman ay tahimik. Mas pinili niyang maging guro sa kasaysayan, katulad ng kanyang ina. At si Maria, ang aming prinsesa. Siya ang pinakamalambing sa lahat. Siya ang laging tumatakbo sa akin tuwing uwi ako galing sa trabaho upang kumuha ng blessing. Pinag-aral namin silang tatlo nang walang kahit anong utang. Binayaran namin ang lahat ng matrikula, mga libro, at pati na ang kanilang mga tirahan malapit sa universidad. Nung nagsimula na silang magkaroon ng sariling pamilya, kami pa rin ni Cora ang tumulong sa down payment ng kanilang mga unang bahay. Para sa amin ni Cora, iyon ang tungkulin ng magulang, ang maging pundasyon, ang maging sandigan. Lagi kaming nandun sa bawat graduation, sa bawat birthday ng maapo, sa bawat binyag. Hindi namin kailangang utusan, kami na mismo ang nakukusa. Dahil naniniwala kami na ang pamilya ay dapat laging nagtutulungan. Ibinigay ko ang 30 taon nga aking buhay sa pagtatayo ng pangarap para sa aking mga anak. Akala ko, sapat na iyon para matiyak na hindi nila ako malilimutan pagtanda ko. Akala ko, ang pagmamahal na itinanim ko ay anihin ko rin sa dulong aking buhay. Ngunit habang lumalaki ang aming bahay sa Laguna, parang unti-unti namang lumiliit ang puwang ko sa puso ng aking maanak. Habang dumarami ang kanilang mga tagumpay, parang unti-unti silang lumalayo sa aming tahanan. Noong mga panahong iyon, hindi ko pa nakikita ang masenyales. Masyado akong abala sa pagpapasaya sa kanila. Masyado akong kampante na dahil pinalaki namin sila ng maayos, mananatili silang maayos. Ang Laguna ang saksi sa aming pagsisimula. Ang bawat kanto ng kalsada rito ay may kwento ng aking pagod. Ngunit ang bawat kanto rin ng bahay na ito ay puno nga alaala ni Cora. At sa mga taon na iyon, akala ko ay wala ng katapusan ang aming kaligayahan. Ang buhay ay parang panahon. Minsan ay maraw, minsan naman ay biglang bubuhos ang ulan. Nung 2012, ang langit sa aming buhay ay biglang nagdilim. Natuklasan namin na may kanser sa suso si Cora. Stage 3. Noong marinig ko ang balitang iyon mula sa doktor, parang gumuho ang lahat ng gusaling itinayo ko sa buong buhay ko. Ang lakas ko bilang isang lalaki, bilang isang kontraktor na kayang mag-angat ng mabibigat na troso, ay biglang nawala. Naramdaman ko ang takot na hindi ko kailanman naramdaman noon. Doon nagsimula ang 2 taon na pinakamahirap sa buhay ko. Mas mahirap pa sa kahit anong pisikal na trabaho na nagawa ko. Ipinasa ko ang pagpapatakbo ng aking kumpanya sa aking foreman. Sinabi ko sa kanya na tawagan lang ako kung may malaking problema dahil ang bawat minuto ng buhay ko ay ilalaan ko na kay Cora. Ako ang naging nurse niya. Ako ang naging katuwang niya sa bawat hakbang. 2 beses sa isang linggo, inihahatid ko siya sa Manila para sa kanyang chemotherapy. Sa bawat biyahe, nakikita ko ang unti-unting paghinang ng kanyang katawan. Ang dati niyang masiglang mukha ay naging maputla. Ang dati niyang makapal na buhok ay unti-unting nalagas. Kahit masakit makita, hindi ako nagpakita ng kahinaan sa harap niya.
Natutunan ko ang schedule ng kanyang na gamot. 6 na gamot sa umaga, 4 sa tanghali, at 5 bago matulog. Kinabisa ko ang bawat isa, kung para saan ang maito, at kung ano ang maka-side effect na dapat kong bantayan. Natutunan ko rin kung anong mga pagkain ang kaya niyang lunukin. May mga araw na kahit isang kutsarang lugaw ay isinusuka niya. Sa mga ganong pagkakataon, naupo lang ako sa tabi niya, hinahawakan ang kanyang kamay, at sinasabing, kaya natin ito, Cora. Nandito lang ako. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang tulungan siyang maligo. Si Cora ay isang babaeng may mataas na dangal. Noong dumating ang araw na hindi na niya kayang tumayo ng mag-isa sa ilalim ng shower, nakita ko ang lungkot sa kanyang mata. Inalalayan ko siya ng may matinding pag-ingat. Hindi ko ipinaramdam sa kanya na pabigat siya. Sa halip, ipinaramdam ko sa kanya na siya pa rin ang pinakamagandang babae para sa akin kahit wala na siyang buhok at kahit payat na siya. Sa loob ng 24 na buwan, hindi ako nakatulog ng mahimbing. Laging nakabukas ang isa kong tenga, nakikinig sa bawat ungol niya sa gabi o sa bawat pahinga niya na tila hirap na hirap. Nasaan ang aming maanak sa mapanahong ito? Dumating naman sila. Kapag may pagkakataon. Si Junjun ay lumilipat paminsan-minsan mula sa Maynila, pero laging nakmamadali dahil may mahalagang meeting. Si Ricardo ay dumadaan tuwing Sabado, pero madalas ay ilang oras lang dahil kailangan niyang asikasuhin ang sarili niyang mga anak. Si Maria ay tumatawag ng madalas, umiyak sa telepono, pero bihira siyang makita sa personal dahil sobra siyang nasasaktan na makitang nahihirapan ang kanyang ina. Naintindihan ko sila nun. Sinasabi ko sa sarili ko na may sarili silang buhay, may mga trabaho sila, may mga asawa, at may mga obligasyon, hindi ko sila binibilangan. Pero sa lublob ko, lalo na sa gitnang gabi habang binabantayan ko ang natutulog na si Cora, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting inggit sa ibang pamilya na sama-samang nagbabantay. Kadalasan, kami lang dalawa ni Cora ang makasama sa laban na ito. Parang nung nagsisimula pa lang kami sa Laguna, siya at ako laban sa mundo. Pumanaw si Cora noong umaga noong Marso 2014. Nakahawak ako sa kanyang kamay nung hiningahan niya ang huli niyang hininga. Sa mga huling sandali na iyon, tiningnan niya ako at ngumiti ng bahagya. Parang sinasabi niya na tapos na ang hirap at malaya na siya. Sa libing niya, dinaluhan iyon ng mahigit 300 tao. Maraming naging estudyante si Cora ang umiyak. Ang aking 3 anak ay nandun din, kasama ang kanilang nga asawa at ang 6 naming mga apo. Si Liza, ang asawa ni Junjun na nagtatrabaho sa isang malaking bangko, ang nag-ayos ng reception. Napaka-organisado niya. Sabi ko sa sarili ko, buti na lang at nandun siya dahil sa mga oras na iyon, wala akong kakayahang mag-isip o mag-ayos ng kahit ano. Para akong isang gusali na nawalan ng pundasyon. Noong gabi matapos ang libing, noong kaming pamilya na lang ang natira sa sala, nagsalita si Junjun. Tiningnan niya ako at sinabing, "Tay, sama-sama nating lalampasan ito. Aalagaan namin ang isa't isa." Tumango si Ricardo. Si Maria naman ay nakasandal sa aking balikat habang umiyak. Naniwala ako sa kanila. Sa bawat salita na binitawan nila, naniwala ako. Dahil sila ang aking mga anak, sila ang bunga ng pagmamahalan namin ni Cora. Akala ko, ang pagkamatay ni Cora ang magiging dahilan para mas maging malapit kami sa isa't isa. Ngunit ang hindi ko alam, ang gabing iyon ang simula ng isang mahabang proseso ng paglimot. Ang mapangakong binitawan nila sa harap ng kabaong ng kanilang ina ay unti-unting tinangay ng hangin kasabay ng mabulaklak na natuyo sa puntot ni Cora. Doon ko natutunan na ang pag-ibig ay hindi lang sinusukat sa masalita kundi sa presensya, at sa masusunod na taon, ang presensyang iyon ay naging isang pangarap na lang para sa akin. Ang huling laban ni Cora ay tapos na, ngunit ang huling laban ko, ang laban para sa aking dangal at para sa natitirang panahon ng aking buhay, ay magsisimula pa lamang. Matapos ang libing ni Cora, ang aming bahay sa Laguna ay tila naging isang malaking kuwebang walang laman. Noong unang gabi, ang katahimikan ay napakabigat.
Ngunit sa gitnang bigat na iyon, may isang bagay na nagbigay sa akin ng pag-asa. Iyon ay ang aking mga anak. Gayang nabanggit ko, mahigit 300 na tao ang dumalo sa huling araw ni Cora. Maraming bulaklak, maraming pagkain, at maraming tao na nakikiramay. Ngunit ang pinakamahalaga sa akin ay ang makitang makakasama ang aking 3 anak. Sa panahong iyon, pakiramdam ko ay hindi ako maisa. Pakiramdam ko ay buhay na buhay ang turo namin ni Cora na ang pamilya ay dapat laging nakakaisa. Ang gabi matapos ang libing. Iyon ang gabing hinding-hindi ko malilimutan. Pagod na pagod kaming lahat. Ang maapo ay natutulog na sa makwarto sa itaas, kaming magkakapatid. Ang ibig kong sabihin, ang aking 3 anak at ako ay naiwan sa sala. Ang liwanag ng ilaw ay mahina lang, sapat na para makita ang pagod sa aming mga mukha. Si Junjun, ang aking panganay, ay naupo sa tabi ko. Siya ang tipong tao na hindi palaimik, pero nung gabing iyon, hinawakan niya ang balikat ko. Tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata at sinabi niya, "Tay, huwag kang mag-alala. Alam naming mahirap ang mawalan ng katuwang sa buhay, pero narito kami, hindi ka namin pababayaan. Sabay-sabay nating lalampasan ito. Alagaan namin ang isa't isa, gayang gusto ni Inay." Ang sarap pakinggan ng mga salitang iyon. Para silang gamot na nagpahupa sa hapding ang puso ko, tumango rin si Ricardo mula sa kabilang upuan. Si Maria naman ay umiyak pa rin ng mahina habang nakayakap sa aking braso. Naniwala ako sa kanila. Buong puso akong naniwala. Bakit hindi? Sila ang aking maanak. Ako ang nagpalaki sa kanila. Alam ko ang kanilang puso, o iyon ang akala ko. Noong nga unang linggo, naging totoo sila sa kanilang salita. Napaka-atentibo nila. Si Junjun ay tumatawag tuwing ikalawang gabi. Tinatanong niya kung kumain na ba ako, kung maayos ba ang tulog ko, o kung may kailangan ba ako sa bahay. Si Ricardo naman ay pumupunta rito tuwing Sabado at Linggo. Siya na ang nakukusang makmo ng damo sa bakuran, kahit hindi ko siya utusan. Ginagawa niya ang bagay na dating ginagawa ko para sa aking sarili, o ang mga bagay na ginagawa ko noon para sa aking sariling ama. Si Maria ay tumatawag tuwing umaga. Minsan ay 2 beses pa sa isang araw. "Tay, kumusta ka?" Iyon ang lagi niyang bungat. Ang maapo ay dinadala nila rito para makipaglaro. Ang bahay ay naging buhay muli. Pakiramdam ko, kahit wala na si Cora, ang kanyang espiritu ay nananatili sa amin dahil sa pagmamahal na ipinapakita ng aming mga anak. Si Liza, ang asawa ni Junjun, ay nag-organisa pang tinatawag nilang meal train kasama ang ilang mga kapitbahay. Sa loob ngang 1 buwan, hindi ko na kailangang magluto dahil laging may naghahatid ngang pagkain sa pinto ko. May adobo, may sinigang, may menudo. Pakiramdam ko ay napaka-espesyal ko. Pakiramdam ko ay pinapahalagahan nila ang lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa kanila. Sabi ko sa sarili ko noong mga panahong iyon, "Cora, nakikita mo ba sila? Tama tayo sa pagpapalaki sa kanila. Mababait ang mga anak natin." Ang puso ko na dating durok na durok ay unti-unti nang nabubuo muli. Inisip ko na marahil, ito na ang bagong kabanata ng buhay ko. Ang pagiging isang lolo at amang inaalagaan ng kanyang mga anak. Ngunit may isang kasabihan tayo, na ang simula ay laging maganda. Ang tunay na pagsubok ay ang pananatili. Ang mapangako na binitawan nila noong gabi matapos ang libing. Ang mapangako ni Junjun na alagaan ako, ay parang mabulala sa libingan ni Cora. Maganda sa simula, mabango, at puno ng kulay. Ngunit habang lumilipas ang araw, ang bulaklak na ito ay unti-unting nalalanta. At ang hindi ko namalayan, ang kanilang pagmamahal ay tila nalanta na rin kasabay ng bulaklak na iyon. Naniwala ako sa mga huling salitang iyon, ang mga salitang makasama tayo, ang mga salitang hindi ka namin pababayaan. Iyon ang naging sandigan ko sa gitna ng aking kalungkutan. Ngunit hindi ko alam na ang mga salitang iyon ay magiging mitsa rin ng aking pinakamalaking kabiguan sa hinaharap. Ang pagbabago ay hindi nangyari sa loob ng 1 gabi.
Hindi ito parang bombilyang biglang pinatay. Sa halip, ang pagbabago ay parang paglubok ng araw sa dapit hapon, dahan-dahan, unti-unti, hanggang sa hindi mo mapapansin na nasa dilim ka na pala. Pagkatapos ng unang taon mula nang pumanaw si Cora, ang sigla ng aking maana ay nagsimulang humina. Ang matawa ni Junjun na dati ay tuwing ikalawang gabi ay naging minsan na lang sa isang linggo. Pagkatapos ay naging tuwing ikalawang linggo. Hanggang sa naging paminsan-minsan na lang. Si Ricardo naman na dating pumupunta rito tuwing Sabado at Linggo ay nagsimulang makaroon ng mga dahilan. Tay, pasensya na, may seminar kami sa school, o kaya naman, tay, ang mga bata kasi may practice ng basketball. Ang bawat ibang linggo ay naging bawat buwan, hanggang sa naging tuwing may okasyon na lang. Si Maria ay tumatawag pa rin, pero ang aming mapag-uusap ay naging maikli na lang. Dati ay tumatagal kaming 30 minuto sa telepono, pinag-usapan ang lahat ng bagay. Ngayon, pagkatapos ng 5 minuto, magpapaalam na siya dahil marami pa siyang gagawin. Sinasabi ko sa aking sarili nun, Lito, huwag kang maging mapahanap. May sarili silang buhay. May mga anak silang pinapaaral. May mga trabaho silang dapat asikasuhin. May mga utang sa bangko. Ayaw kong maging amang nagbibigay guilt trip sa kanyang maana. Ayaw kong pilitin silang mahalin ako o bigyan akong oras. Kaya hinayaan ko sila. Binigyan ko silang espasyo. Sinubukan kong maging abala. Binalikan ko ang aking munting negosyo, inayos ko ang aming bahay, at sinubukan kong hanapin kung ano ang hitsura ng buhay ng isang matandang lalaking nag-isa. Ngunit ang bahay ay masyadong malaki para sa akin. Ang bawat sulok ay nakpapaalala sa akin ngingay na dati ay naririto. Ang tawang nga apo, ang kwentuhan ng maanak. Naalala ko ang unang Pasko na wala si Cora. Inasahan ko na kahit papaano magsasama-sama kami. Iyon ang tradisyon namin sa loob ng mahigit 30 taon. Tinawagan ko si Junjun 2 linggo bago ang Pasko. Ang sabi niya, gusto raw muna nilang maging simple lang ang selebrasyon nila kasama ang mamagulang ni Liza. Sabi niya, tay, maintindihan mo naman siguro naging mahirap ang taon na ito para sa aming lahat. Sabi ko, siyempre naman. Pero sa loob ko, may kumurot. Tinawagan ko si Ricardo. Sabi niya, pupunta sila sa probinsya ang asawa niya, baka sa bagong taon na lang daw. Tinawagan ko si Maria. Sabi niya, susubukan niyang dumaan sa bisperas ng Pasko para dalhin ang mga bata. Pero hindi siya sumipot. Nagpadala na lang siya ng text na nagsasabing, tay, sobrang traffic sa Slex, hindi na kami makakabot. Merry Christmas. Nagluto ako ang pagkain para sa sarili ko noong Paskong iyon. Naupo ako sa masang dati ay punong-punong tao. Sabi ko sa sarili ko, 1 taon pa lang naman ito, magiging maayos din ang lahat kapag hindi na masyadong masakit ang pagkawala ng nanay nila. Ngunit hindi naging maayos. Sa ikalawang taon, ako na ang nag-alok na mag-host na Pasko. Sinabi ko sa kanila na ako na ang bibili na lechon, ako na ang magluluto, ako na ang magayos na bahay gaya na dati. Pero isa-isa silang nag-reject. May mga plano na raw sila. May mga out-of-town trips na raw sila kasama ang kanilang nabyenan. Nakaupo ako sa sala noong umagang iyon ng Pasko. May mga nakabalot na regalo ako para sa aking 6 na apo sa ilalim ng Christmas tree. Walang pumunta para kunin ang maito. Hindi man lang sila dumaan para magmano. Kinabukasan, dinala ko ang mga regalong iyon sa isang simbahan para ibigay sa mga bata roon. Habang ibinibigay ko ang mga laruan, hindi ko mapigilang isipin bakit ang sarili kong mga apo ay wala rito. Sa ikatlong taon, tumigil na ako sa paghihintay na isama nila ako sa kanilang plano. Ako na ang unang tumatawag, ako na ang nagsusumamo. Sinabi ko sa kanila na handa akong bumiyahe papunta sa kanila kung nahihirapan silang pumunta sa Laguna. Sinabi ko na kahit sa restaurant na lang kami para hindi na sila mapagod sa paghahanda. Laging may dahilan, laging may susunod na buwan na lang, tay. O kaya, pagkatapos na lang ng holiday, tay. At ang pinakamasakit sa lahat, iyon ay ang makita ang aking pamilya sa mga litrato sa Facebook.
Nakita ko ang mga birthday party ng aking mga apo na hindi man lang ako binalitaan. Nakita ko ang mga family reunion nina Junjun, Ricardo, at Maria, kasama ang kanilang mga asawa, mga anak, at pati na ang kapatid ni Cora at ang pamilya nito. Lahat sila ay nandun. Lahat sila ay nakangiti. Lahat sila ay masaya. At ako, wala ako sa kahit isang litrato. Wala ako sa kanilang maalaala. Wala ako sa kanilang maplano. Para akong isang lumang kagamitan sa bahay na itinabi na sa bodega dahil hindi na kailangan. Habang sila ay abala sa pagbuongang sarili nilang mga kwento, ang kwento ko naman ay unti-unti nang binubura. Ang unti-unting paglayo na ito ay mas masakit pa kaysa sa isang biglaang away. Dahil sa isang away, alam mo kung bakit ka nasasaktan. Pero sa unti-unting paglayo, ang tanging nararamdaman mo ay ang dahan-dahang pagkamatay ngang iyong halaga sa buhay ngang mataong pinakalayan mo ngang lahat. 3 taon. Sa loob ngang 3 taon, natutunan ko na ang mga pangako ay madaling bitawan pero mahirap panindigan. Natutunan ko na ang distansya ay hindi lang nasusukat sa kilometro, kundi sa kawalan ng malasakit. At habang tinitignan ko ang aking sarili sa salamin, tinanong ko ang aking sarili, hanggang kailan mo titiisin ang ganito, Lito? Ngunit kahit gaano pa kasakit, hindi pa rin ako sumuko nun. Umasa pa rin ako na darating ang araw na muli nilang maalala na may ama pa silang naghihintay sa Laguna. Ang hindi ko alam, ang mga susunod na taon ay mas magiging malupit pa. At ang aking pasensya ay may hangganan din pala. Ang hapon sa aming munting barangay ay karaniwang tahimik. Nakaupo ako sa aking paboritong silya na gawa sa nara, ang silyang matagal ko nang kasama simula pa nung bata pa ang aking mga anak. Hawak ko ang aking cellphone. Isang lumang modelo ito, ngunit sapat na para makita ko ang mundo sa labas na aking bakot. Itinuro sa akin ng aking apong silita kung paano pindutin ang asul na icon na iyon. Ang Facebook. Sabi nila, dito ko raw makikita ang nga balita tungkol sa kanila. Para hindi ko raw sila masyadong mamis. Noong una, tuwang-tuwa ako. Nakikita ko ang malarawan nga mapakain, nakikita ko ang mapasyalan. Pero habang tumatagal, ang asul na screen na ito ay dahan-dahang nagiging lunas na may kasamang lason. Dahan-dahan kong ginagalaw ang aking daliri sa malamig na salamin ng telepono. Isang scroll, 2 scroll. At dun, huminto ang mundo ko. Isang larawan ang bumungat sa akin. Malaki ang pagkakapos nito. Naroon silang lahat. Ang panganay kong si Junjun, ang kanyang asawa na si Marites, ang lahat ng aking maapo. Naroon din ang iba ko pang mga anak na sina Grace at Ramil. Nakasuot silang lahat ngang makakatukmang damit na kulay asul. Nakangiti sila sa harap ngang isang malaking tarpulin. Nakasulat doon, maligayang kaarawan sa aming bunsong si Kiko. Isang pagdiriwang para sa 7 taon ng aking apo. Naramdaman ko ang biglang pakirot sa aking dibdib. Hindi ito ang sakit sa puso na binabantayan ng aking doktor. Ito ay ibang uring sakit. Isang hapdi na nagsisimula sa lalamunan at bumabaon sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Tiningnan ko ang bawat detalyeng larawan. Mayroong lechon sa gitna ng mesa. Mayroong malobo na kulay ginto at asul. Mukhang masayang-masaya ang lahat. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na baso, tila nagtatawanan sa isang biro na hindi ko narinig. Nakita ko ang bahay ni Junjun, malaki na pala ang ipinagbago nito. Mayroon na silang bagong garden set sa labas. Ang pinakamasakit ay ang katotohanang naganap ito noong Sabado lang. Noong Sabado, naalala ko, tinawagan ko si Junjun. Tinanong ko siya kung gusto ba nilang dumaan dito sa bahay para kumain ng ginataang bilo-bilo. Ang sabi niya sa akin, Tay, pasensya na po. Masyado kaming abala sa trabaho, marami kaming ginagawa sa opisina. Abala, trabaho. Iyon ang salitang ibinigay niya sa akin, ngunit sa larawang ito, ang nakikita ko ay saya, ang nakikita ko ay oras. Marami silang oras para sa isa't isa. Marami silang oras para sa kanilang mga pinsan at kaibigan, ngunit para sa akin, para sa kanilang ama. Ang natira lamang ay ang salitang abala.
Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono sa aking kandungan. Tumingin ako sa paligid ng aking sala, tahimik, napakatahimik. Ang tanging tunok na naririnig ko ay ang pag-ugoy ng aking silya at ang huni ng mga kulihlik sa labas. 5 kilometro lang ang layo ng bahay nila sa akin. Isang sakay lang ng tricycle, ngunit sa sandaling ito parang nasa kabilang dulo sila ng mundo. Bakit hindi nila ako tinawag kahit man lang isang mensahe? Kahit man lang isang paanyaya na hindi kailangang tuparin. Mas masakit pala ang makita na masaya ang iyong pamilya nang wala ka kaysa ang malaman na may problema sila kapag nakita mo silang buo. At ikaw ang tanging piraso na nawawala. Doon mo mararamdaman na ikaw ay kinalimutan na. Inisip ko, baka nakalimutan lang nila. Pero paanong makakalimot ang isang anak sa kanyang ama sa ganito kahalagang okasyon? 7 taon na si Kiko, ang paborito kong apo. Noong sanggol pa siya, ako ang nagpapatulog sa kanya tuwing pagod ang kanyang nga magulang. Ako ang bumibiling kanyang gatas kapag kinakapos sila sa pera. Ngayon, sa kanyang malaking party, wala man lang akong upuan sa mesa. Nagsimulang lumabo ang aking paningin. May mga luhang hindi ko na mapigilan. Pinalis ko ito ang aking magaspang na palad. Ang mapalat na ito na nagtrabaho ng mahigit 40 taon para mapagtapos sila. Ang makamay na ito na nagbuhat sa kanila noong sila ay madapa. Ngayon, ang makamay na ito ay nanginginig na sa lungkot. Hawa ang isang dekuryenteng kagamitan na nagpapakita sa akin kung gaano na ako kalayo sa kanilang buhay. Pinilit kong basahin ang makomento sa ilalim ng larawan. Sabi ng isang pinsan nila, napakasaya naman ng pamilya niyo. Kumpleto ang lahat, kumpleto. Iyon ang salitang ginamit nila, kumpleto. Para sa kanila, sapat na sila. Hindi na kailangan ang isang matandang tulad ko para masabing kumpleto ang pamilya. Para akong isang lumang gamit sa bodega. Alam nilang nandun ako, pero hindi na kailangang ilabas o ipakita sa mga bisita. Naalala ko noong bata pa sila, kahit tuyo at bahaw lang ang ulam namin, basta makakasama kami sa hapag, ayos na. Walang Facebook noon. Walang mga larawang kailangang ipakmalaki sa ibang tao. Ang mahalaga lang ay ang init ng aming pagsasama. Ngayon, mayroon na silang lahat ng karangyaan. May lechon, may mamahaling alak, may magagandang damit. Pero tila nawala ang init. O baka naman, para sa akin lang nawala ang init na iyon. Ipinikit ko ang aking mata. Sinubukan kong isipin ang mukha ni Kiko habang hinihipan ang kanyang tsake. Sana ay naging masaya siya. Sana ay nagustuhan niya ang kanyang maregalo. Kahit hindi ako nakapunta, sana ay naramdaman niya ang pagmamahal ko mula rito sa malayo. Pero ang ang puso ko ay punong-punong pait. Hindi ako galit sa kanila, hindi ko kayang magalit. Ang nararamdaman ko ay isang malalim na pagod. Pagod na umasa. Pagod na maghintay sa isang tawag na hindi naman dumarating. Pagod na maging anino sa sarili kong pamilya. Muli kong tiningnan ang litrato, pinindot ko ang like. Isang maliit na asul na jempol. Iyon na lamang ang tanging paraan ko para iparamdam na narito pa ako, na nakikita ko sila, na mahal ko pa rin sila, kahit na para sa kanila, ako ay isa na lamang alaala na nakatira sa isang lumang bahay. Ang Facebook ay ginawa para paglapitin ang mga tao. Pero sa gabing ito ang naging pinakamalaking pader sa pagitan ko at ng aking mga anak. Isang pader na gawa sa pixels at liwanag, ngunit kasing tibay ang semento. Itinabi ko ang telepono sa maliit na mesa sa tabi ng aking kama. Humiga ako at tumingin sa kisame. Binilang ko ang nabutas sa bubong. 1, 2, 3, 4. Gayang ang bilangan ng anak ko. Lahat sila ay naroon sa party. Lahat sila ay masaya. At ako ay narito. Kayakap ang katahimikan ng gabi. Maraming lihim ang isang ama. Mga lihim na hindi sinasabi dahil ang pag-ibig ay hindi kailangang laging may resibo. Ngunit kung minsan, ang bigat ng lihim ay nagiging mas mabigat kapag ang pinaglalaanan mo nito ay walang kamalay-malay sa iyong mga isinakripisyo. 5 taon na ang nakalilipas. Naalala ko pa ang gabing iyon.
Umiyak si Junjun sa labas ng aking pinto. Muntik na silang mapalayas sa kanilang bahay. Ang utang sa bangko ay umabot na sa 2 milyong piso. Hindi siya makatulog, hindi siya makakain. Natatakot siyang mawalan ng masisilungan ang kanyang pamilya. Noong gabing iyon, sinabi ko sa kanya na wala akong pera. Sinabi ko na tanging ang aking pensyon lang ang inaasahan ko. Nagalit siya. Sabi niya, "Tay, ang dami mong naipon nung nasa abroad ka. Nasaan na iyon?" Hindi ko siya sinagot. Hinayaan ko siyang isipin na ako ay isang maramot na matanda. Pero ang hindi niya alam, kinabukasan, pumunta ako sa isang abogado. Ibinenta ko ang aking natitirang lupain sa probinsya. Ang lupang iyon ang dapat sana ay gagamitin ko para sa aking pagpapagamot at sa aking huling mga araw. Nakakuha ako ng 3 milyong piso. Hindi ko ibinigay ang pera ng direkta sa kanya. Alam ko ang pride ng aking anak. Alam ko rin na kung malalaman niyang galing sa akin, baka hindi niya matutunan ang leksyon ng pagtitipid. Gumamit akong ibang pangalan. Sa tulong ng aking kaibigang abogado, pinalabas namin na may isang anonymous donor o isang pribadong kumpanya na nagbigay ng tulong pinansyal para sa mga pamilyang nangangailangan sa kanilang subdivision. Binayaran ko ang buong utang ng kanyang bahay, 2 milyong piso. Ang natitirang 1 milyong piso, inilaan ko iyon para sa ibang bagay. Noong nakaraang taon, ang aking apo na si Sofia ay kailangang sumailalim sa isang operasyon sa puso. Malaking halaga ang kailangan, 500,000 piso. Nakita ko ang paghihirap ng aking manugang. Nakita ko ang kanilang puyat at pag-aalala. Muli, kumilos ako sa dilim. Nakpadala akong pera sa ospital sa ilalim ng pangalan ng isang charity foundation. Walang nakakaalam na ang perang iyon ay galing sa pagbebenta ko nga aking mahuling ari-arian. Kahit ang aking manugang na si Ramil, ang asawa ni Grace. Nung gusto niyang magtayo ng talyer, ako ang nagbigay ng puhunan. 300,000 piso. Pinalabas ko na ito ay isang low-interest loan mula sa isang maliit na kooperatiba na matagal ko nang sinalihan. Hanggang ngayon, nagbabayad siya ng maliit na halaga sa kooperatibang iyon, nang hindi niya alam na ang perang ibinabayad niya ay bumabalik din sa isang savings account na nakapangalan sa kanyang sariling mga anak. Lahat nga ito ay ginawa ko nang walang hinihintay na kapalit. Ayaw kong maramdaman nila na may utang na loob sila sa akin. Gusto ko silang makitang lumalago ng may dangal. Gusto ko silang makitang masaya. Ngunit ngayon, habang nakaupo ako sa dilim ng aking munting sala, hindi ko maiwasang makaramdam ng pait. Hindi pait dahil sa nawalang pera. Ang pera ay papel lamang. Ang pait ay nanggagaling sa katotohanan ang taong nagligtas sa kanilang natahanan, ang taong nagbayad para sa buhay ng kanilang nga anak, ay ang siyaring taong hindi nila maanyayahan sa isang simpleng kaarawan. Ginugol ko ang aking buhay sa pagbuo ng kanilang mapangarap. Binigyan ko silang ang pundasyon, binigyan ko silang ang bubong, binigyan ko silang ang pagkakataon. At sa huli, ang pundasyong iyon ay naging masyadong mataas, kaya hindi na nila ako matanaw sa ibaba. Naalala ko noong isang buwan, humingi akong tulong kay Junjun. Sira ang gripo sa aking banyo. Sabi ko, "Anak, baka naman pwedeng mabisita mo ako rito at tingnan ang gripo. Tumutulo kasi. Baka lumaki ang bayad ko sa tubig." Ang sagot niya sa akin, "Tay, kumuha ka na lang ng tubero sa kanto. Bibigyan kitang 500 piso para pambayad. Masyado akong busy sa business ko ngayon. Alam mo naman, marami kaming kailangang ayusin sa opisina. 500 piso. Iyon ang halaga ng oras niya para sa akin. Samantalang ako, 2 milyong piso ang ibinigay ko para hindi siya mawalan ng matitirhan. Hindi ko kailangan ang 500 piso niya, ang kailangan ko ay ang kanyang presensya. Ang kailangan ko ay ang maramdaman na mahalaga pa rin ako sa kanya kahit wala na akong may bibigay na material na bagay. Nakakatawa ang buhay. Noong ako ay may prapa, kahit hindi nila alam na sa akin galing, tila mas malapit sila. Ngayon na sa tingin nila ay isa na lamang akong mahirap na matandang umaasa sa maliit na pensyon. Tila naging pabigat na ako.
Iniisip ko kung dapat ko bang sabihin sa kanila ang totoo, dapat ko bang ilabas ang madokumento, dapat ko bang isumbat sa kanila na ang bahay na tinitirhan nila ay galing sa pawis ko, ngunit tuwing titingin ako sa salamin, nakikita ko ang aking ama, naalala ko ang sinabi niya sa akin noon, Lito, ang tunay na pagmamahal ay hindi nakbibilang. Ang tunay na pagpapakasakit ay hindi naghahanap ng palakpak. Kaya naman mananatili akong tahimik, mananatili akong tagapagpala sa dilim. Hahayaan ko silang maniwala na sila ay matagumpay dahil sa sarili nilang galing. Hahayaan ko silang maging masaya sa kanilang magabuhay. Kahit na ang kasiyahang iyon ay hindi kasama ang pangalan ko. Ngunit gabi-gabi, bago ako matulog, hindi ko maiwasang magtanong sa langit, Panginoon, kailan ba magiging sapat ang pag-ibig ng isang ama para maalala siyang kanyang mga anak? Kailangan ba munang mawala ako bago nila mapagtanto ang halaga ng bawat sentimong ibinigay ko? Ang aking pitaka ay manipis na. Ang aking mabulsa ay wala ng laman, pero ang aking puso ay punong-puno pa rin ng pagmamahal para sa kanila. Isang pagmamahal na kahit kailan ay hindi nila mababayaran kahit pa ibalik nila sa akin ang bawat piso na ibinigay ko. Dahil sa huli, hindi naman para ang kailangan ko. Ang tanging hiling ko lang ay isang upuan sa kanilang mesa, isang kuwento sa kanilang tawanan, at isang yakap na magsasabing, Salamat, Tay. Salamat sa lahat. Pinalis ko ang isang luhang pumatak sa aking lumang polo. Bukas ay panibagong araw. Marahil bukas ay tatawag na sila. Marahil bukas ay maalala na nila ako, at kung hindi man, ayos lang. Sanay na ako sa dilim. Sanay na akong mahingang aninong nakbabantay sa kanilang liwanag. Ipinikit ko na ang aking mamata. Sa aking panaginip, naroon kaming lahat, walang utang, walang Facebook, walang lihim. Magkakasama lang kami sa ilalim ng puno ng mangga. Kumakain ngang sabay-sabay, at nagmamahalan ng walang hanggan. 100% ang pag-asa ko na balang araw, mangyayari rin iyon. 100%. Dumating ang ika-4 na taon mula nang pumanaw si Chora. Noong napanahong iyon, parang nasasanay na ako sa katahimikan ng bahay sa Laguna. Ngunit may mga araw na ang katahimikang iyon ay tila nagiging mabigat na pasanin. Isang umaga ng Pebrero, maulan nun at madulas ang semento sa aking garahe dahil sa mga lumot na hindi ko na malinis-linis. Habang papalabas ako upang kunin ang diaryo, biglang nawalan ng balansa ang aking mapa. Sa isang iglap, bumaksak ang buong bigat ng aking katawan sa matigas na semento. Narinig ko ang isang malutong na tunok. Isang tunok na hinding-hindi ko malilimutan. Lagutok, iyon ang tunok na baling buto sa aking kanang pulso. Ang sakit ay hindi agad dumating. Noong una, naramdaman ko lang ang matinding init. Pagkatapos, dumating ang hapdi na tila tinutusok ng libu-libong karayom ang aking braso. Napasigaw ako, ngunit walang sumagot. Walang Chora na tatakbo palabas para itanong kung ano ang nangyari. Walang mga anak na laging nandun noong sila ay maliliit pa at nadadapa. Ako lang at ang ulan na dahan-dahang pumapatak sa aking mukha. Sa tulong ng kaliwa kong kamay, pilit kong itinayo ang aking sarili. Bawat galaw ay parang isang parusa. Pagdating ko sa loob ng bahay, nanginginig ang aking kamay habang dinadampot ang telepono. Tinawagan ko si Junjun. Siya ang aking panganay, ang aking inaasahan. Nakasagot siya sa ikatlong ring. Sinabi ko sa kanya, Junjun, nadulas ang tatay. Mukhang may maling nangyari sa braso ko. Nandito ako sa ospital, sa emergency room. Ang sagot niya, isang malalim na buntong hininga. Sinabi niya, Tay, ang dami naming ginagawa ngayon sa opisina. Mukhang masakit nga iyan. Susubukan kong dumaan mamaya o bukas kapag maluwag na ang schedule. Hindi siya dumating. Hindi siya dumating noong gabing iyon. Hindi rin siya dumating kinabukasan. Ang sumunod na 6 na linggo ay ang pinakamahirap na 6 na linggo na aking pagtanda. 63 taong gulang na ako nun. Isipin ninyo, paano ang mabuhay ng mag-isa na isang kamay lang ang nagagamit? Natutunan kong magsuot ng barong at polo na gamit ang isang kamay.
Inabot akong halos 30 minuto para lang mabutan ang aking damit. Tuwing umaga, nakaupo ako sa hilit na kama, pinakmamasdan ang aking namamaha at nakasemento na braso. Ang pagligo ay isang malaking hamon. Ang pagluluto ay halos imposible. Nabuhay ako sa delata at tinapay dahil hindi ko kayang humawa ng sandok o magiwa ng sangkap. Ang masakit ay hindi ang pilay sa aking braso. Ang masakit ay ang pilay sa aming ugnayan. Alam nila na ang kanilang 63 taong gulang na ama ay may bali ang buto. Alam nila na wala akong kasama sa bahay. Ngunit hindi man lang sila nakpadala ng apo para tumulong o nak-order ng pagkain para sa akin. Sa gabi, natutulog akong nakaupo sa aking tumba-tumba. Hindi ko kayang humiga ng patak dahil sa tuwing gumagalaw ako, kumikirot ang aking pulso. Doon, sa dilim ng aking sala, napatanong ako sa aking sarili, ito ba ang bungang lahat ng itinanim ko? Isang gabi, habang pilit kong binubuksan ang isang bote ng tubig gamit ang aking ngipin, bigla akong napahinto. Tumingin ako sa paligid ng malaking bahay na ito, ang bahay na itinayo ko para sa kanila. Ang bahay na puno na gamit na binili ko para sa kanilang kaginhawaan. Ngunit sa oras ng aking pangangailangan, ang bahay na ito ay tila naging isang disyerto. Doon ko unang naramdaman na ang aking pisikal na katawan ay bumibigay na, ngunit ang aking kalooban ay nagsisimula ng tumigas. Ang bawat kirot sa aking braso ay naging paalala na sa mundong ito, ang tanging maaasahan ko na lang ay ang aking sarili. Ang pagpapabaya nilang ito ay hindi lang basta nakalimutan, ito ay isang pagpili. Pinili nilang huwag pumunta, pinili nilang huwag tumulong, at ang pagpili na iyon ay may kaakibat na presyo. Lumipas ang 5 taon pa. Nasa 9 na taon na ako mula nang pumanaw si Cora. Marami na ang nagbago. Ang aking buhok ay purong puti na at ang aking mga hakbang ay dahan-dahan na. Ngunit ang puso ko, kahit sugatan, ay naknanais pa ring makita ang aking mga apo. Ang aking pangganay na apo na si Miggy ay magtatapos na sa high school. Para sa ating mga Pilipino, ang graduation ay isang malaking okasyon. Ipinagmamalaki natin ang tagumpay ng ating mga anak at apo. Gusto kong makita si Miggy na umaakyat sa entablado. Gusto kong makita ang ngiti sa kanyang mukha habang suot ang kanyang toga. Tinawagan ko si Maria, ang aking bunso. Tinanong ko kung maaari ba akong pumunta. Sabi niya, sige po, Tay. Ilalagay ko ang pangalan mo sa listahan. Siguro naman ay ayos lang. Noong arawang graduation, gumising ako ng maaga. Isinuot ko ang aking pinakamagandang barong Tagalog, ang barong na isinuot ko rin noong graduation ni Ricardo sa kolehiyo maraming taon na ang nakalipas. Nakmaniho ako ng 3 oras papunta sa paralan sa Maynila. Huminto muna ako sa isang sikat na bilihan ng kakanin sa daan. Bumili ako ng isang malaking kahon ng ensaymada at iba pang matamis na tinapay. Iyon ang laging ginagawa ni Chora tuwing bibisita kami sa ibang tao. Gusto kong pitpitin ang tradisyon kiyon. Pagdating ko sa harap ng paaralan, nakita ko ang maraming tao, masaya ang paligid, may mga lobo, may mga bulaklak, at may mga pamilyang nagtatawanan. Nakita ko si Lisa, ang asawa ni Junjun, na nakatayo malapit sa main entrance. May hawak siyang programa at tila siya ang nagayos ng maupuan para sa aming pamilya. Lumapit ako sa kanya ng maingiti. Lisa, kamusta ka? Narito na ako para kay Miggy. Ngunit ang ngiti ni Lisa ay hindi umabot sa kanyang mamata. Sa halip, humarang siya sa aking daan. Tiningnan niya ako na tila isa akong estranghero na nagtatangkang pumasok sa isang pribadong handaan. Sinabi niya, Tay, pasensya na po. Ang nakalaan lang na upuan sa loop ay para sa magulang at kapatid lang ni Miggy. Masyadong maliit ang auditorium at punong-puno na ang reserve section. Marahil ay may maling pagkakaintindi sa sinabi ni Maria. Tumingin ako sa likod niya. Sa loob ng glass door, nakita ko si Ricardo na tumatawa kasama ang ibang magulang. Nakita ko si Maria na may hawak na bouquet ng bulaklak. Nakita ko ang mga upuang bakante sa bandang huli. Ngunit ayon kay Liza, wala nang lugar para sa akin.
Liza, nagmaneho akong 3 oras. Mahina kong sabi. Inangat ko ang kahon ng ensaymada. May dala akong pasalubong para sa inyo. Tiningnan lang niya ang kahon. Sinabi niya, pasensya na po talaga tay. Maintindihan mo naman siguro, hindi ba? Importante ang araw na ito para sa bata at ayaw naming makaron gulo o siksikan. Maintindihan? Iyon ang salitang lagi nilang ginagamit. Maintindihan. Tumalikod ako. Hindi na ako nakipagtalo. Hindi na ako nagmakawa. Naglakad ako pabalik sa aking truck habang bitbit ang kahon kakanin na wala namang kakain. Pagpasok ko sa sasakyan, inilagay ko ang ensaymada sa passenger seat. Tumingin ako sa salamin at nakita ko ang isang matandang lalaki na hindi ko na halos kilala. Doon, sa loob ng mainit na sasakyan sa parking lot, pinuksan ko ang aking cellphone. Pinindot ko ang voice memo app at nagsimula akong magsalita. Inilista ko ang lahat. Ang bawat taon na hindi nila ako tinawagan. Ang bawat Pasko na mag-isa ako. Ang bawat tulong pinansyal na palihim kong ibinigay sa kanila nung sila ay gipit na gipit. Binanggit ko ang pangalan ni Junjun, ni Ricardo, at ni Maria. Binanggit ko ang araw na ito. Ang araw na itinaboy ako sa graduation ng sarili kong apo. Naksalita ako sa loob ang 40 minuto. Wala akong luha. Ang mga luha ko ay tuyo na noong nakaraang taon. Ang mayroon na lang ako ngayon ay isang malinaw at malamig na galit. Isang galit na hindi sumisigaw, kundi isang galit na gumagawa ng plano. Tapos na ang paghihintay, sabi ko sa dulo nga aking recording. Tapos na ang pag-asa na maalala ninyo ako. Simula sa araw na ito, ang Lito na kilala ninyo ay wala na. Inilagay ko ang aking truck sa gear at dahan-dahang lumabas ng parking lot. Habang dumadaan ako sa harap ng gate kung saan nakatayo si Liza, hindi na ako tumingin. Ang kahon ng ensaymada ay iniwan ko sa isang basurahan sa labas ng paralan. Hindi dahil sa galit ako sa pagkain, kundi dahil ayaw ko nang magbitbit ng kahit anong bagay na nagpapaalala sa akin ng pamilyang tumalikod sa akin. Pag-uwi ko sa Laguna noong gabing iyon, hindi ako natulog. Naupo ako sa aking office desk. Kinuha ko ang aking mabang statement, ang makatitulong aking makalupa, at ang makadokumento ng aking kumpanya. Sa loob ng 10 taon, hinayaan ko silang saktan ako dahil sa aking pagmamahal. Naharan-haraw na harito, sa pintuan ha para lang iyo, pinalaya na nila ako. Hindi nila alam na sa pagtaboy nila sa akin, itinaboy din nila ang kanilang kinabukasan. Ang 10 taon ay malapit na. Ang Noche Buena ay paparating na. At sa pagkakataong ito, ako naman ang may sorpresa para sa kanila. Isang sorpresa na hindi nila kailanman makakalimutan sa buong buhay nila. Noong 8 taon mula nang pumanaw si Cora, may isang pangyayari na tuluyang nagbukas sa aking mga mata. Akala ko noon ay sapat na ang sakit na dulot ng kanilang paglimot. Akala ko ay sanay na ako sa hindi nila pagdalaw. Ngunit ang matuklasan na ang tingin nila sa akin ay hindi na isang ama, kundi isang ari-arian, iyon ang tunay na nagpabago sa akin. Isang linggo noon, bihira akong maimbita sa bahay ni Junjun sa Maynila, pero nung araw na iyon, tinawagan ako ni Liza. Sabi niya, "Tay, pumunta ka rito para sa dina, may counting handaan lang." Natuwa ako. Inisip ko na baka ito na ang simula na kanilang pagbabalik loob. Nagsuot ako ng mayos na damit at nagdala na pasalubong na buko pie mula sa Laguna. Habang kumakain kami, napansin ko na laging umikot ang usapan sa mga presyo ng lupa sa aming subdivision. Tinatanong ni Liza kung magkano na raw kaya ang halaga ng bahay namin ngayon. Sabi ko, hindi ko alam dahil wala naman akong balak ibenta ito. Hindi ko pinansin ang maatanong na iyon. Inisip ko na baka nausap lang kaming tungkol sa ekonomiya. Matapos ang hapunan, tumayo ako para kumuhang isang basong tubig sa kusina. Habang naglalakad ako sa pasilyo, narinig ko ang boses nina Junjun at Liza sa kabilang panig ng pader. Hindi nila alam na naroon ako. Narinig ko ang boses ni Liza. Matigas ang kanyang tono. Sabi niya, "Junjun, kailangan nating makakuha ng malinaw na listahan kung ano ba talaga ang meron si tatay bago pa maging komplikado ang lahat. Dapat alam natin kung ano ang aasahan natin sa estate niya balang araw." Estate.
Iyon ang salitang ginamit niya. Estat, para sa kanila, ang buhay ko ay isang listahan na lang nga ari-arian, sumagot si Junjun. Ang boses niya ay mahina, tila nakalinlangan pero hindi siya tumutol. Sabi niya, huwag kang makalala, alam ko ang tungkol sa mga account niya sa bangko, pero ang bahay at ang kumpanya, si tatay pa rin ang may hawak ngang lahat ng papeles. Muling naksalita si Liza. Kailangan nating siguraduhin na tayo ang nakapangalan na beneficiaries. Ayaw nating mapunta lang iyon sa kung saan-saan. Hayaan mo na. Ako na ang bahalang humanap ng paraan para malaman ang lahat. Nakatayo lang ako run sa pasilyo, ang baso sa kamay ko ay nanghininig. Estate, beneficiaries, mga papeles. Hindi nila pinag-usapan kung kumusta na ang puso ko. Hindi nila pinag-usapan kung kailangan ko ba ang kasama sa bahay. Ang pinag-usapan nila ay kung makano ang makukuha nila kapag wala na ako. Nakita ko ang katotohanan na mas mahalaga sa kanila ang aking pitaka kaysa sa aking pagkatao. Dahan-dahan akong bumalik sa sala. Naupo ako at tinapos ang aking tubig. Nakipag-usap ako sa kanila tungkol sa mga walang kwentang bagay, gaya ngang ginagawa ko sa loob ngang maraming taon. Pinanatili ko ang aking mukha na walang emosyon. Ngunit sa loob ko, may isang bagay na tuluyang namatay. Ang aking pag-asa na mahal pa rin nila ako bilang ama ay tuluyan ng naglaho. Ang sakit ay napalitan ngang isang malamig na determinasyon. Kung ang tingin ninyo sa akin ay isang negosyo, sige, tratuhin natin itong parang isang negosyo, hindi na ako malulungkot. Hindi na ako maghihintay ng tawag. Simula sa gabing iyon, hindi na ako ang inyong amang nagmamakaawa. Ako na ang lito na marunong ding lumaban. At sa laban na ito, sisiguraduhin ko na walang matitira sa inyong inaasahan. Kinabukasan, pag-uwi ko sa Laguna, hindi ako nag-aksaya ng panahon. 9:00 pa lang ng umaga ay nasa opisina na ako ni Ati Santos. Siya ang aking abogado at matalik na kaibigan sa loob ng 25 taon. Siya ang nakakalam ngang bawat pawis at hirap na ibinuhos ko sa aking kumpanya. Naupo ako sa harap niya. Sabi ko, Santos, kailangan kong ibenta ang lahat. Ang kumpanya, ang napaupahan, at ang bahay. Gusto ko, mawala ang lahat sa pangalan ko sa lalong madaling panahon. Nagulat si Santos. Tiningnan niya ako ng matagal. Sabi niya Lito, seryoso ka ba? Ito ang pinahirapan ninyo ni Chora. Para sa mga anak mo ito, di ba? Ngumiti ako ng mapait. Sabi ko, para sa mga anak ko nga iyon noon, Santos. Pero ngayon, para na lang ito sa aking sarili. Gusto ko ngalayaan, gusto ko. Kapag dumating ang araw na hinanap nila ang pera, wala silang makikita kahit isang sentimo. Naintindihan ni Santos ang lahat ng ikwento ko sa kanya ang nangyari sa graduation at ang narinig ko sa pasilyo. Bilang kaibigan, tinulungan niya ako. Ginawa namin ang bawat hakbang ng may matinding pag-ingat at lihim. Una naming ibinenta ang Aking Construction Company. May isang regional developer na matagal nang interesadong bilhin ito. Sinelyuhan namin ang kontrata sa halagang 80 milyong piso. Noong pinipirmahan ko ang mapapeles, naalala ko ang sinabi ni Junjun noon na ang kumpanya. Koro ay maliit lang at walang gaanong halaga. Kung alam mo lang, anak, kung gaano kalaki ang halagang ito. Sumunod naming ibinenta ang aking mga komersyal na ari-arian. Ito ang mga maliliit na retail units sa labas ng bayan na nagbibigay sa aking ng buwanang renta. Naibenta namin ang mga ito sa halagang 35 milyong piso. At ang huli, ang pinakamahirap sa lahat, ang aming bahay sa Laguna. Ang bahay kung saan kami napalaki ng aming mga anak. Ang bahay na puno ng alaala ni Chora. Naibenta ito sa loob lamang ng 18 araw sa isang batang mag-asawa na naghihintay ng kanilang unang anak. Naibenta ito sa halagang 50 milyong piso. Masaya ako para sa kanila. Umaasa ako na mapupuno ang bahay na iyon ng ingay at pagmamahalan na hindi na nito naranasan sa nakalipas na 10 taon. Lahat ng perang ito, ang kabuuang 165 milyong piso, ay inilipat namin sa
nga account na hindi nila kayang pasukin. Ngunit hindi lang pera ang inayos ko. Gumawa rin kami ni Ati Santos ng isang kumpletong record ng lahat ng tulong pinansyal na ibinigay ko sa aking maanak sa loob ng 10 taon. Ang bawat mortgage payment na binayaran ko para kay Junjun. Ang bawat hospital bill para sa apo ko. Ang bawat investment sa negosyo ng aking manugang. Ang lahat ng iyon ay may pirasong notaryado. Ginawa ko ito para kung sakaling dumating ang araw na sabihin nilang hindi ako nasa tamang pag-isip o niloko lang ako, ang mga dokumentong ito ang tatapos sa usapan. Isang lalaking maayos na nagpapatakbo ng kanyang parasalup ng mahabang panahon ay hindi maaring sabihing nawawala sa sarili. Nagtayo rin ako nga trust funds para sa aking 6 na apo, ngunit may kondisyon, makukuha lang nila ito pagtanda nila ng 25 taon, at hinding-hindi, ito maaring hawakan o pakialaman ng kanilang magulang. Bawat trust fund ay may kalakip na lihim na sulat mula sa akin. Isang sulat na nagsasabi ng aking paning ng kwento. Gusto ko, pagdating ng panahon na matanda na sila, malalaman nila ang katotohanan mula sa aking sariling masalita. Sa loob ng 3 buwan, unti-unti kong binuwag ang buhay na itinayo ko sa Laguna sa loob ng 38 taon. Namuhay ako sa gitna ng makahon. Ipinamigay ko ang karamihan sa aking makagamitan. Ang mga mamahaling pilato ni Jora. Ang mga gamit sa kusina. Ang mga lumang gamit ng mga anak ko sa atich. Lahat iyon ay idonasyon ko. Itinabi ko lang ang nga bagay na kasya sa aking truck. Ilang piraso ng damit, mga photo album, ang singsing ni Cora, at ang kumot na ginawa ang kanyang ina. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang aking garahe. Ang aking woodworking shop. Doon ako laging nagtatrabaho tuwing Sabado habang dinadalhan ako ni Kurang kape. Hinaplos ko ang aking workbench. Pinuno ko ang aking bag na aking paboritong kagamitan. Isasama ko ang ito sa aking pag-alis. Walang nakakaalam sa aking mga anak. Patuloy pa rin silang nagpapadala ng paminsan-minsang text nang hindi alam na ang bahay na tinitingnan nila bilang kanilang estate ay hindi napag-ari ng kanilang ama. Nung isang hapon ng Huwebes, pinalitan ko ang aking numero ng telepono. Nung Biyernes ng umaga, bago sumikat ang araw, inilok ko ang pinto ng bahay sa huling pagkakataon. Iniwan ko ang sa opisina ng real estate agent. Sumakay ako sa aking truck. Tiningnan ko ang aming subdivision sa huling pagkakataon, walang luhang pumatak. Ang nararamdaman ko lang ay isang kakaibang gaan sa aking dibdib. Santos, salamat sa lahat. Sabi ko sa aking kaibigan sa telepono bago ko ito tuluyang patayin. Nakmaneho ako palabas ng Laguna, patungo sa timog, patungo sa Davao. 1,800 kilometro ang layo, malayo sa mga taong nakalimot sa akin. Malayo sa mga taong naghihintay na lang sa aking pagpanaw para makuha ang aking yaman. Ang lito na palaging nandun para sa kanila ay wala na. Ang lito na magsisimulang mabuhay para sa kanyang sarili ay kakasilang pa lamang. At sa pagkakataong ito, wala silang makukuha sa akin kundi ang katahimikan na ibinigay nila sa akin sa loob ng 10 taon. Noong umagang iyon ng Marso, bago pa man sumikat ang araw sa Laguna, ang lahat ay tahimik. Halos 11 taon na ang nakalilipas mula nang iwan ako ni Cora, 11 taon ng paghihintay, 11 taon ng pag-asa. Ngunit sa umagang ito, ang bitbit ko ay hindi na pag-asa, kundi ang aking kalayaan. Maingat kong isinakay ang huling kahon sa likod ng aking truck. Hindi ito malaki. Isipin ninyo, 38 taon ng buhay sa Laguna, ngunit ang natira na lang na mahalaga sa akin ay kasya na sa isang maliit na sasakyan. Naroon ang photo album na puno ng ngiti namin ni Cora nung kami ay bata pa. Naroon ang kanyang singsing sa kasal na nakatago sa isang maliit na velvet na kahon. Naroon din ang kumot na tahi-tahi ng kanyang ina na laging nagbibigay sa aking nanginit tuwing malamig ang gabi. Ang pinakamahirap iwanan ay ang aking garahe, ang aking woodworking shop. Doon ko ginugol ang maraming Sabado, gumagawa nga upuan at mesa habang dinadalhan ako ni Korang kape. Ngunit isinama ko ang aking mapaboritong pait, lagari, at ang aking matibay na martilyo, ang makagamitang ito ang naging saksi sa aking pagod at tagumpay.
Iniwan ko ang Laguna nang walang paalam sa aking maanak, hindi dahil sa galit ako na gusto silang saktan, kundi dahil alam ko na ang aking paalam ay hindi naman nila diringgin. Para sa kanila, ako ay isang matandang laging naroon lang. Isang matandang hindi na kailangang kamustahin dahil okay naman si tatay. Ang biyahe patungong Davao ay mahaba. Higit sa 1,800 kilometro. Dumaan ako sa mga barko, sa mga palikolikong daan ngang Visayas, hanggang sa marating ko ang Mindanao. 22 oras ang kabuuang biyahe, kasama na ang isang gabing pahinga sa isang maliit na pension house sa Samar. Sa bawat kilometrong nadadaanan ko, naramdaman ko ang unti-unting pakbabangang bigat sa aking dibdib. Ang bawat kantong Laguna na naiwan ko ay tila isang tanikala na napapatit. Bakit Davao? Dahil iyon ang pangarap namin ni Cora. Noong malakas pa siya, madalas naming pag-usapan ang pagtira sa isang lugar na malapit sa dagat kung saan ang hangin ay sariwa at ang mataw ay hindi nakmamadali. Ang Davao ay malayo sa Laguna, walang makakakilala sa akin sa palengke. Walang magtatanong kung nasaan ang aking maanak. Nakahanap akong isang maliit na bahay. Isang palapak lang ito, sapat para sa isang matandang katulad ko. Mayroon itong garahe na mas malaki kaysa sa kailangan ko, at iyon ang gusto ko. Doon ko itinayo ang aking bagong woodworking shop. Inayos ko ang aking makagamitan sa dingding. Winisikan kong bagong pintura ang sahig. Noong unang gabi ko sa bahay na iyon, uminom akong kape sa beranda habang pinakmamasdan ang mabituin. Walang cellphone na tumutunog. Walang nahahanap ng pera, walang nahihintay na ako ang mag-adjust para sa kanila. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, ang katahimikan ay hindi na malungkot. Ang katahimikan ay naging kapayapaan. Sumali ako sa isang fishing club pakalipas ng 2 linggo. Karamihan sa kanila ay mga retiradong katulad ko. Maaga kaming pumupunta sa dagat bago pa sumikat ang araw. Hindi kami masyadong nag-uusap. Sapat na ang tunog ng alon at ang pakiramdam ng hilangang isda sa aming mabingwit, iyon ang kailangan ko. Ang hindi kailangang magpaliwanag kung bakit ako nag-isa. Nagsimula akong gumawa muli ng mga muebles. Hindi para ibenta, kundi para ibigay sa mga nangangailangan o para lang maging abala ang aking makamay. Gumagawa akong maliliit na upuan para sa mga bata sa isang kalapit na daycare center. Ang amoyng sariwang kahoy at ang tunong aking lagari ang naging kanta nga aking bagong buhay. Sa Davao, nahanap ko muli si Lito. Hindi ang Lito na ama na laging binabalewala, kundi ang Lito na isang tao, na may halaga at may sariling pangarap. Ang 10 taon ng paghihintay ay tapos na. Ngayon, ang bawat araw ay isang regalo na ako mismo ang nakbubukas. 18 buwan na ang nakalipas mula nang lisanin ko ang Laguna. 18 buwan ng katahimikan at kaligayahan. Ngunit alam ko na balang araw, ang nakaraan ay kakatok din sa aking pinto. Isang hapon, habang nag-ayos akong isang silya sa garahe, tumawag si Ate Santos. Sinabi niya na nakagulo na sa Laguna. Nagpunta raw si Junjun sa kanyang opisina, kasama si Liza. Galit na galit do ang mga ito. Nalaman na nila na ang bahay sa Laguna ay matagal nang naibenta at ang titulo ay wala na sa pangalan ko. Nalaman na rin nila na ang kumpanya ko ay may bago ng may-ari. Sinabi ni Santos na napadala si Liza ng liham mula sa isang abogado. Ang sabi sa liham, kailangan daw suriin ang aking mental health o ang aking kakayahang mag-isip. Sinasabi nila na baka raw ako ay nalinlang o baka raw hindi ko na alam ang aking ginagawa dahil sa aking katandaan. Isang masakit na paraan para subukan nilang bawin ang parang akala nila ay para sa kanila. Ngunit handa kami ni Santos. Ipinadala namin ang lahat ng manotarized na dokumento. Ang certification mula sa aking doktor na nagsasabing ako ay nasa tamang pag-isip at malakas ang katawan. Ipinadala rin namin ang listahan ng lahat ng mga tulong na ibinigay ko sa kanila sa loob ng 10 taon. Isang sampal ng katotohanan para sa kanila. Ang isang lalaking maingat na nag-ipon ng rekord sa loob ng 1 dekada ay hindi isang lalaking nawawala sa sarili. Pagkatapos noon,
nagsimulang dumating ang mga email. Ang email ni Junjun ay punong galit. Sabi niya, "Tay, paano mo nagawa ito sa amin? Itinakwil mo ang sarili mong pamilya, natatakot kaming lahat dahil bigla kang naglaho." Sumunod ang email ni Ricardo. Ang tono niya ay tila nag-aalala, pero alam ko na ang tunay niyang inaalala ay ang kanyang seguridad sa kinabukasan. "Tay, mag-usap tayo. Hindi ka ba nakaalala sa mga apo mo?" At ang email ni Maria. Sabi niya, "Tay, hindi ko akalain na magagawa mo kaming parusahan ng ganito." Ang nga bata, hinahanap kanila. Binasa ko ang bawat email ng mahinahon. Walang galit sa puso ko, tanging katotohanan lang. Sumagot ako sa kanila sa pamamagitan ng isang email na ipinadala ko sa kanilang tatlo. Sinabi ko sa kanila ang lahat. Sinabi ko ang tungkol sa Noche Buena na walang dumating. Sinabi ko ang tungkol sa 6 na linggo na nabuhay ako ng mag-isa habang may bali ang aking braso. Sinabi ko ang tungkol sa sakit na maramdaman na mas mahalaga ang aking yaman kaysa sa aking yakap. Ang pera ay sa akin, sabi ko sa aking sulat. Pinahirapan ko ito sa loob ng 30 taon. Ibinigay ko na sa inyo ang higit pa sa sapat. Ang trust fund para sa maapo ay nakatakda na at hinding-hindi ninyo iyon mahahawakan. Ang natitira sa aking pera ay gagamitin ko para sa aking sarili at para sa mga foundation na pinapahalagahan ng inyong ina. Tumigil ang ma-email pagkatapos niyon. Siguro ay napagtanto nila na wala na silang mahihita sa akin. Marahil ay itinuring na nila akong isang mapait na matandang lalaki. Tanggap ko iyon. Handa akong maging kontrabida sa kanilang kwento, basta't ako ang bida sa sarili kong buhay. Ngunit noong nakaraang buwan, may dumating na isang email mula kay Maria. Hindi ito katulad ng dati. Sinabi niya na halos 1 taon na siyang sumasailalim sa terapi. Sinabi niya na sa tulong ng kanyang terapis, natutunan niyang harapin ang mga bagay na pilit niyang iniiwasan noon. "Tay, patawad," sabi ni Maria sa kanyang sulat. Mali kaming lahat. Binigyan mo kaming lahat, pero nakalimutan namin na ang kailangan mo lang ay kami. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako, pero gusto ko lang malaman mo na nagsisisi ako." Pinasa ko ang sulat na iyon ng maraming beses. Nakita ko rito ang maliit na batang babae na laging nakayakap sa akin noon. Isang bahagi ng puso ko ang gustong maniwala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako magmamadali. Sinagot ko siya ng maikli. "Salamat Maria, oras ang magsasabi. Narito ako ngayon sa Davao. 67 taon. Masaya ako. Ang aking garahe ay puno ng amoy ng kahoy. Ang aking refrigerator ay puno makain para sa akin. Hindi na ako naghihintay na may kumatok. Hindi na ako naghihintay na may tumawag. Kung may isang bagay man akong gustong iwan sa inyong lahat na nakikinig, ito iyon. Ang katahimikan ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ang pasensya ay hindi nangangahulugang kahinaan. May karapatan ang bawat tao, lalo na ang nakatatanda, na piliin ang kanilang sariling kapayapaan. Huwag ninyong ubusin ang inyong sarili sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa inyo. Ginugol ko ang 10 taon para makalimutan. Ngayon, ginugugol ko ang nalalabi kong panahon para mahanap ang aking sarili, at sa bawat pahinga ko rito sa Davao, alam ko na sa wakas, ako ay nasa tahanan na. Ngayon, habang dahan-dahang lumulubok ang araw dito sa Davao, ramdam ko ang init ng tasaan kape sa aking makamay. Napakapayapa. Sa edad kong 67, ngayon ko lang naramdaman na ang bawat hininga ko ay para talaga sa aking sarili. Hindi na ako nagmamadali. Hindi na ako naghihintay. Sa loop ng 10 taon, hinayaan kong maging anino ako sa buhay ng aking sariling mga anak. Naghintay ako sa mga tawag na hindi dumating. Umasa ako sa mga pagbisitang laging nakakalimutan. At nasaktan ako ng paulit-ulit. Ngunit natutunan ko na ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay hindi dapat nagiging dahilan ng pagkawalan ng ating sariling halaga bilang tao. Marami sa inyo na nakikinig sa mga sandaling ito ay baka nakakaranas din ng ganitong kalungkutan. Baka kayo rin ay nakaupo sa isang tahimik na sala. Naghihintay ngang mensahe mula sa inyong mga anak. Gusto kong sabihin sa inyo,
hindi kayo nag-iisa. Ramdam ko ang inyong bigat, pero gusto ko ring ipaalala sa inyo na may kapangyarihan kayong baguhin ang inyong sariling kwento. Ang katahimikan ay hindi nangangahulugang tinatanggap natin ang maling trato. Ang ating mahabang pasensya ay hindi kailanman tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng ating malawak na pag-unawa bilang mga magulang. Ngunit tandaan ninyo, ang bawat dagat ay may dalampasigan. Ang bawat pasensya ay may hangganan din. May karapatan tayong tumayo ng matuwid. May karapatan tayong lumakat palayo sa mataong hindi na tayo nakikita. At higit sa lahat, may karapatan tayong gamitin ang bunganga ating 30 taon na pawis at sakripisyo para sa ating sariling katahimikan at kaligayahan. Ginugol ko ang 10 taon sa pagiging isang lolo at ama na kinalimutan. Isang amang naalala lang kapag may kailangan. Ngayon, ginugugol ko ang natitira kong panahon sa pagiging isang taong muling nahanap ang kanyang sarili. Ako si Lito, at ito ang aking huling mensahe para sa inyong lahat. Huwag kayong matakot na unahin ang inyong sarili sa huling yugto ng inyong buhay. Hindi iyon kasalanan. Hindi iyon pagiging madamot. Iyon ay tinatawag na katarungan para sa inyong sariling dangal. Inilaan natin ang ating kabataan para sa kanila. Ilaan naman natin ang ating katandaan para sa ating kapayapaan. Kung ang kwentong ito ay tumagos sa inyong puso, o kung may kakilala kayong kailangang makarinig ng salitang ito, mangyaring pindutin ang subscribe button at mag-iwan ng inyong salubin sa comment section sa ibaba. Mahalaga sa akin na malaman na narito kayo at nakikinig. Sabay-sabay nating ipaalala sa mundo na ang manakatatanda ay may boses pa rin at may halaga. Hanggang sa muli nating pagkikita. Mag-ingat kayong lahat, manatiling matatag. At tandaan, ang inyong tunay na halaga ay hindi nakadepende sa kung paano kayo tinatrato ng iba, kundi sa kung paano ninyo pinahahalagahan ang inyong sariling kaluluwa.